What's up mga Lodi Boss? Good day sa lahat. Boy Danggit here. So, ang daming nag-comment dito sa isang video natin. How to remove Facebook violation. Okay. So, ito. Open natin yan. So, itong violation na to, Lodi, tutorial dito is about sa MBasic. So, ngayon, tinanggal na ni Facebook yung MBasic, no? So, halika. Punta tayo dito. Sabi ni, lagay na lang natin ng US. Ayan. Hello po, bakit po yung sa akin kapag nag-open ako sa Chrome ng MBasic Facebook nagre-redirect po sa mismong apps? Ano po kailangan gawin para mabuksan po ang Facebook MBasic? Please help po. Shoutout sa'yo, Lodi Wesley Ablao. So, ganito yan, Lodi. Wala na yung MBasic. Siguro binablock na ni Facebook. Kumbaga sa lahat kasi ng mga for me, as of my experience, pinaka-goals ito si Facebook talaga. So may mga swerte pa rin naman ng mga content creators. Yun yung talagang may mga maraming organic na followers and subscribers. So may mga tropa tayo, kumikita sila dyan ng mga $300, $500, $1,000, up to $5,000. Doon lang sa mga ibang ads nila, yung mga bonus ads. So, ang problema lang kasi sa Facebook mga idol. Once nagkaroon ka ng violation, usually sa mga copyright music o kaya mga grab content o kaya yung mga comment na hindi magaganda, like sipain, suntukin, mga ganon, yung mga words na hindi maganda para sa mga pag nakita nila sa comment section na what I mean, ano ba tawag doon, yung mga mapanakit na mga salita, ayun. So bawal rin yung mga yon. So eto, unlike sa YouTube mga idol, dito sa YouTube kasi pag may problema ka dito, no issues, anytime pwede mo siyang ayusin, pwede mo siyang ma-fix. Tapos yung support ng YouTube is 24/7. May makakausap ka talaga mga agent na tutulong sa'yo. Yun nga lang dito sa YouTube, syempre iwas ka dito sa mga mag-grab ng content. Dapat as long as much as possible original content yung gamitin mo. Okay, so mamaya pakita ko na lang sa inyo mga idol. Sisayin muna natin itong mga nandito. Pa-update, tinanggal po MBasic, wala na balik MBasic. Wala na, Lodi, pero may solusyon pa dyan. So ito, bakit di po ako napupunta sa MBasic na format? Sa original Facebook account po ako napupunta. Patulong naman po. Year 2011 pa po ang Facebook account ko nagawa. So ganito lang yan mga Lodi. So di ba tinanggal na ni Facebook ang MBasic? Dahil yun nga, syempre mas gusto nilang nada-download yung app nila at doon kayo sa app mismo gumamit. Parang ayaw na nilang mag browser, lalo na sa mga mobile users. Bakit po ayaw lumabas ng MBasic? So ito, shoutout sa inyo, Jeffrey Calio, Dasiglang TV, and John Paul Umali. Ayan. So yun po dahilan bakit di ako na-rejected. Mabuti na lang, nabura na. Salamat po ng marami. Delete ko na po. So si MBasic mga Lodi, so hindi na natin siya ma-access. Punta tayo dito. Ngayon itong Facebook ko kasi di ko na masyadong pinagpapansin to So eto, nag-upload na lang tayo ng mga kung anong pwede upload dyan. Your monetized videos. Ito, for example, wag muna tayo dyan. Dito muna tayo sa, hanapin nyo lang yung help and support. So kiklik nyo lang to, itong profile na to sa top right, and then scroll nyo lang, and then punta kayo dito sa help and support, and then dito kayo sa support inbox. So dito sa support inbox makikita nyo lahat ng violations nyo. Yan. Di ba ang dami kong violation? So yung mga yan, mga naka-open, dapat ma-close yan. Okay? So ito may kasi hindi naman ako nag-handle na itong page na to. May mga admin ako. Yan.
So for example, ito, your post goes against. Kasi may isang admin na nag-post, ito, hindi ko na makita yung post, na ang binilagay ko ng decision is delete the post na lang. Pero lumalabas pa rin siya dyan. Ito yan, no? Kasi nilagyan niya for sale na aso. So bawal po yan. Pag magpo-for sale kayo ng mga pet o etc., bawal yan. So no one else can see your post. So okay na yan, tanggalin na natin. And next, ito mga to, naka-close na to mga to. So mga copyright ng mga music. Pag close, okay na yan mga lodi. So it's either na i-accept mo yung sharing revenue or i-delete mo na lang yung video tapos mag-re-upload ka na lang uli. So pag in-accept mo naman, okay lang yan. So wala ka ng issue. Kasi kukuha lang naman sila ng at least 20% to 50% nung revenue nung video mo na ginamitan mo ng music ng mga artist. So dito may open tayo. Ayan. So ito, click natin. So ito lang naman ang gagawin niya mga lodi. So has new updates. This video is sharing ad revenue music right owner. Okay. So see details natin. Ayan. So dito lumalabas. Ito yung may-ari ng kanta. Si Fuga Irrigation Rights Manager for music requested changes to your video because their music was detected. So ito it's either share ad revenue. Ibig sabihin kukuha sila ng katkong o ng hati dun sa kikitain ng video mo. Okay? So yan yung mga bansa na eligible dun sa music na yon. So kung sino yung nanonood sa'yo dyan, ayan. So basta lahat ng views at kikitain ng video mo, magkakaroon sila ng share. Either 20%, 50% o 100%, depende na sa artist yon. Kasi ganun sa YouTube, ewan ko dito sa Facebook. So dito gawin na lang natin. So it's either na use licensed music with revenue, yan kukuha sila ng 20%. So kung kumita ka ng $100, kukunin nila yung residential or in-stream ads, so sharing revenue with sa eligible. So makukuha mo lang 20% revenue with music rights owner, stay eligible for So ito, pwede ko nang burahin to kasi wala naman ng kwenta to eh. Dahil matagal na to. Dahil lang binabasa lang naman na analytics is every month. So matagal na tong post na to. Ngayon lang sila nag-update. It's possible to receive a revenue sharing claim from a music right owners when you post their content on Facebook or Instagram. This can happen if you bought or downloaded the context from iTunes. Pag na-download o binili mo yung kanta nila sa iTunes, kasi meron yan eh, give credit to the copyrights, blah 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 blah. So eto, continue na lang natin. Ang gagawin ko na lang dito, eto, may tatlo dito. So accept revenue share. So 20% lang daw makukuha mo, 80% sa kanila. Yun na yung pagkakaintindi ko o mali ako, basta balikan nyo na lang yun. Submit dispute, yan ang wag na wag nyong gagawin. Kasi pag nag-submit dispute kayo, nako po, mahirap kontakin ng support ng Facebook. So, hanggat maaari, kahit anong violation, wag na wag kayong magsasubmit ng dispute. Kasi, mahabang proseso yan. Pero kung alam nyo naman na sa inyo talaga yung video, o originally sa inyo, tas girinam ng ibang content creator, yan, pwede nyong i-dispute yan. Pero for me, as of my experience, nako, yan ang hindi ko na gagawin, yung submit dispute, kasi matitenga lang yung page mo dyan. Or eto yung pinakahuli, so remove video mo na lang kasi wala ka nang makikita dyan. May kung 20% lang, kumbaga sa $100 na kikitain, makakuha ka lang ng 20%, less pa yung tax. Remove video na lang. Or kung gusto mo, kasi syempre sikat yung ginamit mo na kanta, nakakatulong rin yung sikat na artist na yon para magkaroon ng magandang music yung video mo. So it's either na accept revenue share, konti lang makuha mong pera, pero ginamit mo yung music nila at dahil sa music nila nagkaroon ka ng trending. So good sa rin yun. Or
remove video. So ito na yung pinaka last option. Remove video, talagang totally wala na. So re-upload ka na lang, tanggalin mo na lang yung music. So for example, mag-accept revenue tayo for example. Your video will remain live with revenue sharing in place and your page, profiles, and your ability to monetize will otherwise not be impacted. So yan, pag in-accept mo yan, good, so yan. So accept mo na lang. I-close na lang natin itong what do you call this one? Itong copyright. So kahit mag-sharing revenue, okay lang. Ganun lang naman yan. Okay? Ayan, see details. So na-close na natin. You accepted the video changes. Goods. Okay? So may papakita naman ako isa sa inyo. Kasi may isa pa akong copyright dito. Ayan. So nakita nyo, nag-close na yung what do you call this one? Itong copyright natin. So ganun lang. And next here, video sharing, ad revenue. So ito, Nickelback naman. See details. Ayan, music detected 30 seconds sa Nashville, US. Okay, so continue. So it's either na receive mo lang, i-accept mo lang, or delete mo na lang. Okay, so wag kang magsasubmit ng dispute ito for example, remove na natin. Continue. So pag nag-remove ka, delete video na yan, wala ka ng copyright. Okay, malinis na yung channel mo. Okay, delete video. So it's closed na. Ayan, wala na tayong copyright. So punta tayo dito ulit sa support inbox, your alerts. Hanap pa tayong mga open. So yung mga naka-close na yan, okay na yan, wala tayong issue dyan. So refresh mo lang to. Tignan mo kasi minsan may mga natatabunan na mga tawag dito, violation. Yun lang naman. So ang kagandahan lang naman kasi sa Facebook, mabilis yung views. Pero kung baga sa kitaan, mas mababa ang kitaan sa Facebook versus sa YouTube. Sa YouTube mas malaki doon. Mas mataas ang rate. Tsaka yung tax ba yun? Oo. Yung tax ng YouTube tsaka Facebook pagkaiba. So dito nga na-accept na nga tayo sa sa monetization, pero hindi ko na pinapansin to kasi tawag nito, kumbaga ineligible country yung bansa ko sa pinanggagalingan ko now sa dito sa Qatar. Yan. Meron naman tayo, you're invited to use licensed music, tapos pag gumamit ka na naman yan, makaka-copyright ka na naman, alang yato. Yun ang problema dito sa Facebook, mga idol. Hindi mo ma-define o hindi mo mahanap kung saan ka nagkaroon ng problema pag nagbigay sila ng copyright. At pag na-copyright ka, nagkaroon ka ng violation, damay lahat ng ads mo. So yun ang problema dito sa Facebook. Unlike dun sa YouTube, pag may problema ka dun, automatic kayang-kaya mong ayusin dun sa studio. Pwede kang pumunta ng Creator Studio para maayos yun. Pwede mong ma-delete, pwede mong ma-crop, tanggalin yung audio, re-replace ng bago, pwede yon. Dito sa Facebook hindi. So dito medyo ingat-ingat kayo sa paggamit na itong Facebook nyo, lalo na pag mga monetize na, no? So ganun lang naman. So hindi nyo na magagamit yung M-Basic, dito na lang kayo pupunta sa support inbox at dyan nyo na lang titignan lahat ng violation nyo. Okay? So dapat lahat yan naka-close, close. Pag naka-open, may nakalagay na open dyan, check nyo maigi. So it's either na accept changes or delete yung post, delete video, delete yung post na may violation. Ayun. Okay? So ganun lang mga idol. So GG's and good day sa lahat. Sana may natutunan na naman kayo dito kay Boy Ulam, Boy Tanggit. Okay? Ayan, ito yung page natin. Okay? So GG's mga Lodi and good day sa lahat. Ciao. God bless to all.
So balik tayo dito sa M-Basic. Tingnan natin yung comment section. Ayan. So lahat. Ayan. So shoutout sa inyo. Tapos na tayo dito kay Wesley, kay John Paul, kay Dasiglang, tapos si Edward. Lagyan pa natin ng mga yun po dahilan bakit di ko na-reject. Mabuti nila nabura. Salamat. Okay. Shoutout sa inyo mga Lodi Bills. Mamaya dadalawin ko yung mga YouTube channel nyo. Okay? Pag-subscribe ko kayong lahat. Thank you for sharing. Matry nga to. Kailangan po ba malagin bago? Yes po. Siyempre hindi ka po makapag-edit ng account mo pag hindi ka nakalagin. Pero di ka na makakalagin kasi wala na ang M-Basic Lodi. Okay, so ganun lang naman. Basta ingat na lang kayo sa paggamit ng mga music. Tapos pag tawag nito, pagpo-post or pagko-comment ng mga bad words, kasi matic violation ka agad dyan sa tawag nito sa Facebook. Okay, so yan. So disregard nyo na tong M-Basic. Ang gawin nyo na lang, punta kayo dun sa support inbox. Okay, so dito kayo pupunta. Yan, kiklik nyo lang tong ito, top right. Pagka-click nyo ng account, scroll nyo lang, punta lang kayo ng support inbox, and then your alerts. Okay, so dapat lahat ng mga violation dyan naka-close. Okay, ayun lang. So GG's and good day sa lahat. Ciao.